Kumusta po ako, si Dr. Roberto Reyes. Bilang isang doktor na dalubhasa sa kalusugan ng mga kalalakihan sa mahigit 3 dekada, inilaan ko ang aking karera sa pagtulong sa mga Ginoo, lalo na sa mga nasa katanghaliang gulang na naharapin ang mga hamon ng pagtanda na madalas ay hindi napag-uusapan. Isang pribilehiyo para sa akin ang makasama ang libu-libong kalalakihan sa ilan sa mga pinakapersonal at mahahalagang yugto ng kanilang buhay. Kung nalaman ko lang ito noon, nailigtas ko sana ang aking pagsasama, napanatili ang aking kumpiyansa at naramdaman ko pa rin ang aking pagkalalaki. Iyan ang ibinulong sa akin ng isa sa aking mga pasyente sa 72 taong gulang matapos ang maraming taon ng tahimik na pagdurusa. At hindi siya nag-iisa. Paulit-ulit kong narinig ang ganitong kwento mula sa mga lalaking nasa edad 60, 70 at kahit pa 80. Sila ay mabubuting tao, mga lalaking may dangal, mga lalaking inakala na sila'y tumatanda lamang. Ang totoo, hindi kailanman sinabi sa kanila ang katotohanan. Isang katotohanan na maaaring nagpabago ng lahat. Sa loob ng mahigit 30 taon, nakasama ko ang libu-libong kalalakihan sa mga pinakapersonal, masakit at makapangyarihang sandali ng kanilang buhay. At kung may isang bagay akong natutunan, ito iyon, karamihan sa mga lalaki ay hindi nawawalan ng buhay sexual dahil sa edad. Nawawala ito dahil sa kawalang alam. At ang kawalang alam na iyon, hindi nila kasalanan. Walang sino man ang nagturo sa atin kung ano talaga ang mahalaga. Malamang nasabihan na kayo na ang paghina ng kakayahang sexual ay bahagi lamang ng pagtanda, na ito'y hindi maiiwasan, na pagkatapos ng edad 60 ay dapat tanggapin na lang ito. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi lang iyan mali, kundi mapanganib na nakaliligaw? Ang totoo, mayroong 4 na simple ngunit makapangyarihang sikreto tungkol sa inyong kalusugang sexual na maaaring magpaningas muli ng inyong enerhiya, magpapanumbalik ng inyong kumpiyansa, at magbago ng paraan ng inyong pakikipag-ugnayan kahit sa edad na 70 o higit pa. Maya-maya lang, isa-isa ko kayong gagabayan sa 4 na ito. Ngunit samahan ninyo ako hanggang sa dulo dahil ibubunyag ko rin ang nag-iisang pinakamalaking pagkakamali na dahan-dahang sumisira sa buhay sexual ng karamihan sa mga lalaki at kung paano ninyo ito maiiwasan simula ngayon. Ito ay hindi tungkol sa pantasya. Ito ay tungkol sa kalayaan. At oras na para marinig ninyo ang katotohanan. Bago tayo magsimula, kung hindi pa ninyo nagagawa, inaanyayahan ko kayong magpatuloy sumubaybay at i-on ang inyong mga notifikasyon. Sa ganitong paraan, hindi ninyo mapapalampas ang anumang tunay at walang paligoy-ligoy na payo na aking ibinabahagi na sadyang ginawa para sa mga lalaking tulad ninyo na nais mabawi ang kontrol sa kanilang kalusugan. At kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, i-type lamang ang 1 sa mga komento. Kung hindi naman i-type ang 0 at ipaalam sa akin kung paano ko pa mapapabuti dahil mahalaga ang inyong tinig dito. Ngayon, simulan na natin ang unang sikreto at ito'y isang bagay na ikinagugulat ng karamihan sa mga lalaki ay hindi tungkol sa pagnanasa, mga hormone o kahit pa edad. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas pangunahin at mas madalas na binabalewala. Kung nagbago na
ang inyong mga ereksyon kung ito'y naging mas malambot, hindi na maaasahan, o hindi na tumatagal tulad ng dati, maaaring ikagulat ninyong malaman na ang problema ay malamang wala sa inyong isipan. Ito ay nasa inyong dugo. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Unang sikretong sexual, ang ereksyon ay tungkol sa dugo, hindi lang sa pagnanasa. Hindi ko malilimutan ang hitsura ni Mang Rodel nang pumasok siya sa aking opisina. Siya ay 71 taong gulang, isang dating marino, isang mapagmahal na ama ng 3. Siya pa rin ang nagtatabas ng sarili niyang damuhan, tuwid pa rin kung maglakad. Ngunit nang umupo siya sa aking harapan, para siyang isang taong talunan. "Dok," sabi niya, "gusto ko pa rin siya, hindi ko lang talaga mapagana. Ano po bang mali sa akin?" Ang sinabi ko kay Mang Rodel ay ang sasabihin ko rin sa inyo ngayon, at sana'y pakinggan ninyo. Akong mabuti dahil ang isang sikretong ito ay maaaring magligtas ng inyong buhay, hindi lang ng inyong buhay sexual. Karamihan sa mga lalaki ay iniisip na kapag hindi sila makakuha o makapagpanatili ng ereksyon, nangangahulugan, itong nawalan na sila ng pagnanasa, o mas malala pa, naniniwala silang ito'y dala lang ng edad. Ngunit hindi iyon ang katotohanan. Ang tunay na dahilan ay mas simple, at higit na mapanganib ang ereksyon ay tungkol sa daloy ng dugo. At kapag huminto sa maayos na pagdaloy ang dugo, hindi lang nito naaapektuhan ang inyong silid-tulugan. Ito ay isang babala na ang inyong puso, utak, at buong sistema ng sirkulasyon ay maaaring nasa panganib. Hayaan ninyong sabihin ko ng malinaw, ang hirap sa pagkakaroon ng ereksyon ay madalas na unang sintomas ng sakit sa puso, hindi pangalawa, hindi pangatlo, kundi una. Bago pa man sumakit ang dibdib o ma-stroke, maaaring bumulong na sa inyo ang inyong katawan sa pamamagitan ng mahinang ereksyon. Balewalain ito, at ang mga kahihinatnan ay maaaring nakamamatay. May mga lalaki akong nakausap na naghintay ng masyadong matagal, at pagdating nila sa akin, umabot na ang pinsala sa kanilang puso. Kaya sinasabi kong ito ay hindi lang tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa kaligtasan. At gayunpaman, karamihan sa mga lalaki ay hindi kailanman nasasabihan nito. Binibigyan sila ng maliit na asul na tableta at pinapauwi na hindi alam na unti-unti nang kumikipot ang kanilang mga ugat, naninigas ang kanilang mga daluyan ng dugo, na ang mismong mekanismo na dating nagbigay sa kanila ng lakas at kasiyahan ay nagpapadala na ngayon ng mga pulang babala. Kung nalaman lang ito ni Mang Rodel 20 taon na ang nakalilipas, maaaring nagsimula na siyang maglakad, araw-araw kumain ng mas masustansya, huminto sa paninigarilyo, kinontrol ang kanyang blood sugar, at marahil lang naiwasan ang triple bypass na nangyari 3 buwan pagkatapos. Kaya pakinggan ninyo ako ngayon. Kung nagbago ang inyong ereksyon, huwag kayong mahiya, ngunit huwag din kayong magwalang bahala. Malinaw na nagsasalita ang inyong katawan. Huwag hayaang ang pananahimik ay magdulot sa inyo ng pagkawala ng lahat. At gaano man kamulat mata ang katotohanan ito, wala itong binatbat kumpara sa ikalawang sikreto. Dahil habang dugo ang kumukontrol sa katawan, may mas malalim na puwersa na humuhubog sa inyong enerhiya, inyong mga emosyon,
at maging sa inyong pagkakakilanlan bilang isang lalaki. Pag-usapan natin ito. Kung nandito pa rin kayo at tumatagos sa inyo ito, mag-iwan lang ng numerong 1 sa mga komento para malaman kong nakikinig kayo. Ang inyong pakikilahok ay nagsasabi sa akin na mahalaga ang mga usapang ito. Ngayon magpatuloy tayo sa susunod na makapangyarihang katotohanan. Ikalawang sikretong sexual, ang testosterone ay hindi lang tungkol sa kalamnan. Ito ay tungkol sa koneksyon. Minsan ay may pasyente akong nagngangalang Mang Danilo at 32 taong gulang, isang retiradong guro, isang mabait na tao na may tuyong pagpapatawa at hilig sa pagkakarpintero. Pumunta siya hindi dahil sa mga isyong sexual, hindi noong una. Pumunta siya dahil ayon sa kanya, hindi ko na po maramdaman ang sarili ko. Palagi siyang pagod, madaling mainis sa kanyang asawa, hindi na konektado sa kanyang mga kaibigan. Itinigil na niya ang mga bagay na dati niyang kinagigiliwan. Ang kanyang pagsasama ay nagkalamat at hindi niya maipaliwanag kung bakit. Tumingin siya sa aking mga mata at sinabing, "Hindi naman po ako depressed, Doc, pero siguradong hindi ako ito." Nang sinuri ko ang testosterone ni Mang Danilo, malinaw ang sinabi ng mga resulta. Ang kanyang antas ay halos hindi umabot sa clinical threshold, sapat na mababa para ubusin ang kanyang sigla, kanyang kalinawan, at ang kanyang pakiramdam sa sarili. Ang hindi natatanto ng karamihan sa mga lalaki ay hindi lang tungkol sa libido o pisikal na lakas ang testosterone. Ito ang pundasyon kung paano nakikipag-ugnayan ang isang lalaki sa mundo. Pinapalakas nito ang kumpiyansa, motibasyon, memorya emosyonal na koneksyon at ang pagnanasang sexual. Kapag bumaba ito, sumusunod ang lahat, dahan-dahan tahimik at mapanganib. Ito ang bahaging dumudurog sa aking puso. Karamihan sa mga lalaki ay hindi kailanman ito napapasuri. Sinasabihan silang normal lang ito para sa kanilang edad o mas malala pa, nireresetahan sila ng mga antidepressant o pampatulog para pamahalaan ang mga sintomas na hormonal pala ang dahilan. Nakakita ako ng mga pagsasamang nagkawatak-watak, mga karerang kumupas, at maging ang pagkakakilanlan mismo ng mga lalaki ay gumuho hindi dahil sa kakulangan nila ng determinasyon, kundi dahil sila ay nauubusan na pala ng laman at hindi nila alam. Sinabi sa akin ni Mang Danilo na akala niya ay hindi na niya mahal ang kanyang asawa. Ngunit nang maibalik namin ang kanyang antas ng testosterone sa malusog na saklaw sa pamamagitan ng mga pagbabago sa pamumuhay at gabay na medikal na therapy, may nagbago. Nagsimula siyang ngumiti muli. Kinuha niya muli ang kanyang mga gamit sa pagkarpintero. At ang paraan ng pagtingin niya sa kanyang asawa, bumalik ang kislap na iyon. Hindi dahil sa isang tableta, kundi dahil ginamot namin ang ugat, hindi ang sintomas. Ang mababang testosterone ay hindi laging sumisigaw. Ito ay bumubulong. Ninanakawan ka nito ng paunti-unti hanggang sa magising ka na lang isang araw na nagtataka kung saan napunta ang iyong sigasig, saan napunta ang iyong enerhiya, saan ka napunta. At kung hindi mo ito maagapan, maaaring abutin ng taon bago ito maibalik. Kaya kung pakiramdam ninyo ay may kakaiba hindi lang sa pisikal, kundi pati sa emosyonal,
Huwag ninyong isantabi ito bilang pagtanda lamang. Maaaring ito ang tahimik na sigaw ng tulong ng inyong katawan. At habang ang testosterone ay maaaring namamahala sa karamihan ng inyong panloob na apoy, ang susunod na sikreto ang magbubukas kung paano kayo makakakonekta ng malalim sa ibang tao, kung paano ang pagiging malapit ay hindi lang nagiging posible kundi makapangyarihan, lalo na sa inyong mga huling taon. Palalimin pa natin. Ikatlong sikretong sexual, ang intimasya ay isang kasanayan, hindi lamang isang pakiramdam. Naaalala ko pa ang isang pag-uusap namin ni Mang Hector, isang 74 taong gulang na lalaki na kasal na ng mahigit 45 taon. Tahimik siyang nakaupo sa aking opisina, medyo nanlalabo ang mga mata, at pagkatapos ng mahabang katahimikan, sinabi niya, "Dok, sa tingin ko mahal namin ng asawa ko ang isa't isa, pero parang naging magka-roommate na lang kami." Walang galit sa kanyang boses, walang hinanakit, kundi isang tahimik na uri ng kalungkutan. At pagkatapos ay tinanong niya ako ng isang katanungan na madalas kong marinig, "Ganito na lang ba talaga kapag tumatanda?" Ang tanong na iyon ay bumagabag sa akin dahil ang totoo, hindi iyon ang kailangang mangyari. Ngunit iyon ang nangyayari kapag walang sino man ang nagturo sa atin ng katotohanan. Ang intimasya, ang tunay na intimasya, ay hindi lang isang bagay na bigla na lang lumilitaw. Ito ay isang kasanayan. Ito ay isang bagay na iyong itinatayo tulad ng isang bahay ladrilyo sa ladrilyo. At kung hihinto ka sa pagtatayo nito, hindi lang ito mananatiling pareho. Dahan-dahan itong guguho. Karamihan sa mga lalaki ay hindi kailanman tinuruan nito. Tinuruan tayong manghabol, manakop, magpakitang gilas, ngunit hindi kumonekta, hindi makinig, hindi maging lubos na naroroon. Sinabihan tayo na ang sex ay tungkol sa pagganap, tungkol sa pagpapatunay ng isang bagay, tungkol sa pagiging sapat. Ngunit habang tayo'y tumatanda, ang mga sukatan na iyon ay nagsisimulang magbago. At kung hindi tayo umangkop, kasabay nito, nawawala sa atin ang mismong bagay na pinaghirapan nating hanapin, ang pagiging malapit. Ang nararamdaman ni Mang Hector ay hindi ang kawalan ng pag-ibig, ito ay ang kawalan ng pagsasanay. Kapag ang intimasya ay naging pisikal na lamang at ang pisikal na koneksyon na iyon ay nagsimulang kumupas o magbago, maraming lalaki ang hindi alam kung paano umangkop. Umuurong sila, nananahimik sila, humihinto sila sa pakikipag-ugnayan. At pagkatapos, isang araw, natatanto nilang nakahiga sila katabi ng isang taong halos hindi na nila kinakausap, isang taong dati ay lahat sa kanila. Ito ang sinabi ko kay Mang Hector. Ang intimasya ay higit pa sa haplos. Ito ay nasa paraan ng inyong pakikipag-usap, sa paraan ng inyong pagbabahagi ng mga alaala, sa paraan ng inyong pagtatanong ng hindi nang hihimasok, pakikinig ng walang panghuhusga, at pagpapakita ng pagmamahal ng walang inaasahang kapalit. Kapag huminto kayong tingnan ang inyong kapareha bilang isang taong kailangang pahangain at sinimulan ninyo silang tingnan bilang isang taong kailangang unawain, ang intimasya ay hindi kumukupas. Ito ay lumalalim. At ito ang pinakamahirap na bahagi sa oras na matanto ito
ng karamihan sa mga lalaki na wala na nila ang koneksyon na hindi nila alam kung paano pananatilihin. Ngunit sa sandaling simulan ninyong tingnan ang intimasiya bilang isang kasanayan, lahat ay nagbabago. Nagsisimula ninyong matanto na ang koneksyon ay hindi nawala. Ito ay naghihintay na muling itayo. Ngunit may isa pang sikreto na natitira. Isa na tahimik na sumasabotahe kahit sa pinakamalalakas na lalaki sa likod ng mga saradong pinto. At malamang naaapektuhan kayo nito ngayon nang hindi ninyo namamalayan. Pag-usapan natin ito. Kung kasama ko pa rin kayo at ang mga pananaw na ito ay tumatama sa inyo, sige lang at itype ang numerong 1 sa mga komento. Ipinapaalam nito sa akin na narito kayo at na ang mensaheng ito ay umaabot kung saan ito kailangan. Ngayon, sumulong tayo sa ika-4 at huling sikreto. Ika-4 na sikretong sexual, pinapatay ng pornografiya ang inyong tunay na pagnanasa sa mundo. Minsan ay may isang lalaki akong nakausap na sa kalagitnaan ng 60s, halos 4 na dekada ng kasal na umupo sa aking harapan at nagsabing, "Hindi ko maintindihan. Nanood pa rin ako ng pornografiya, nakakaramdam pa rin ako ng pagnanasa. Pero pagdating sa asawa ko, wala akong maramdaman. Mahal ko siya, gusto kong maging malapit sa kanya, pero kapag dumating na ang sandali, manhid ako." May tunay na sakit sa kanyang boses, hindi hiya, sakit, pagkalito, pagkakasala, at malalim na takot na baka may nasira na sa loob niya ng tuluyan. Ito ang isa sa mga pinaka hindi nauunawaan, pinaka binabaliwala, at gayunpaman pinakamapanganib na katotohanan na nakita ko sa aking mga taon ng pagtatrabaho sa mga kalalakihan. Ang pornografiya, lalo na ang palagiang paggamit sa paglipas ng panahon, ay binabago ang takbo ng inyong utak. Binabago nito kung ano ang nakakapagpa-excite sa inyo. Ang dating isang malapit at totoong koneksyon sa buhay ay napapalitan ng agaran at artipisyal na pagtaas ng dopamine. Bawat click ang inyong isip ay nasasanay na tumugon sa pantasya, hindi sa realidad. Ang hindi natatanto ng karamihan sa mga lalaki ay hindi lang ang inyong buhay sexual ang naaapektuhan ng pornografiya. Naaapektuhan nito ang inyong kakayahang makaramdam. Kinukuha nito ang bahagi ng inyong utak na responsable sa pagbubuklod sa tunay na koneksyon, at sa paglipas ng panahon, nagsisimula itong sirain ang natural at malusog na mga landas ng pagnanasa. Ang inyong kapareha ay nagiging hindi na gaanong kaakit-akit, hindi na gaanong nakakapagpasigla, hindi dahil may mali sa kanila, kundi dahil ang inyong utak ay nasanay na magnasa sa bago sa kontrol at sa pagiging hiwalay. At ito ang mahirap na katotohanan sa oras na mapansin ng mga lalaki. Ang pinsala ito ay malalim nang nakatanim. Hindi lang ito tungkol sa hirap sa pagganap, ito ay tungkol sa hindi pagiging lubos na naroroon, tungkol sa pakiramdam na malayo kahit sa mga sandaling dapat magdulot ng kalapitan. Nagkaroon ako ng mga lalaking umiyak sa aking opisina, inaamin na mas nararamdaman nilang konektado sila sa emosyonal sa isang screen kaysa sa babaeng nagmahal sa kanila sa halos buong buhay nila. Hindi lang iyon malungkot, ito ay mapangwasak, ngunit may pag-asa. Nakakita ako ng mga lalaking nakalaya
Nagsisimula ito sa kamalayan sa pag-atras, sa pagbibigay sa inyong isip at katawan ng oras upang mag-calibrate muli upang muling kumonekta sa kung ano ang totoo, sa kung ano ang mahalaga. Hindi ako narito para hiyain kayo. Narito ako para sabihin sa inyo ang katotohanan na walang ibang maglalakas loob na sabihin ng malakas. Ang pornografiya ay maaaring parang hindi nakakapinsala, ngunit mas malaki ang nawawala sa inyo kaysa sa inaakala ninyo. At para sa maraming lalaki, tahimik nitong pinapatay ang isang bagay na hindi nila kayang mawala ang tunay na koneksyon sa mundo. At gayunpaman, kahit sa lahat ng ito, mababang daloy ng dugo, pagbabago sa hormon na walang intimasya, pagkahiwalay na dulot ng pornografiya, may isang huling pagkakamali na nasa ilalim ng lahat ng ito, isang pagkakamali na tahimik na sumisira sa kumpiyansa ng isang lalaki sa kanyang pagpapahalaga sa sarili at sa kanyang kakayahang makabawi. Karamihan ay hindi ito napapansin hanggat hindi pa huli ang lahat. Ngunit may oras pa kayo. Hayaan ninyong ipakita ko. Bonus. Ang isang pagkakamali na tahimik na sumisira sa kumpiyansang sexual. Kung kailangan kong pumili ng isang bagay lamang, isang tahimik at gumagapang na ugali na sa tingin ko ay higit na nagnanakaw ng kumpiyansang sexual ng mga lalaki. Kaysa sa ano paman, ito iyon ang pagdurusa sa katahimikan. Hindi ang pagkawala ng ereksyon, hindi ang mababang testosterone, hindi ang pagkasira ng relasyon o kahit pa ang mga taon ng hindi malusog na gawi. Ito ay ang katahimikan. Iyong tahimik na boses na nagsasabing, sarilinin mo na lang, malamang wala lang yan, huwag mong pag-usapan, maging lalaki ka. Nakita ko na itong sumira ng mas maraming buhay kaysa sa anumang diagnosis na naibigay ko. Nagkaroon ako ng mga lalaking umupo sa aking harapan na may luha sa kanilang mga mata at palagi nilang sinasabi ang halos parehong bagay. Akala ko ako lang, nahihiya akong magsabi, umaasa lang akong gagaling ito. Ngunit hindi ito gumagaling. Lumalala ito. Dahil hindi kayo pinoprotektahan ng katahimikan, hinihihiwalay kayo nito. At ang paghihiwalay ang kalaban ng paggaling. Sa sandaling magsimulang questionin ng isang lalaki, ang kanyang pagkalalaki, ang kanyang pagganap o ang kanyang halaga at wala siyang sinasabihan, may nagsisimulang masira sa loob niya. Hindi ito nangyayari ng sabay-sabay. Nangyayari ito sa mga yugto una sa kanyang kumpiyansa, pagkatapos sa kanyang mga relasyon, at sa huli sa kanyang pagkakakilanlan. Napanood ko ang malalakas, may kakayahan at matatalinong lalaki na umurong mula sa kanilang sariling buhay dahil inakala nilang kailangan nilang labanan ito ng mag-isa. At ang nakakadurog na bahagi ay karamihan sa kanilang pinagdadaanan ay magagamot maiiwasan kahit pa maibabalik. Ngunit walang sino man sa kanilang paligid ang nakaalam dahil hindi sila kailanman nagbukas ng bibig upang humingi ng tulong. Ang kalusugang sexual ay hindi lang tungkol sa pisikal, ito ay tungkol sa paggalang sa sarili. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyong sarili ng pahintulot na hindi malaman ang lahat ng sagot, na makipag-usap, magtanong, umamin kapag may hindi tama. Hindi iyon kahinaan, iyon ay katapangan. Alam kong parang mahirap. Alam kong parang inaamin ninyo ang pagkatalo. Ngunit mula sa aking kinauupuan,
Ang mga pag-uusap na iyon, ang mga tahimik, ang mga tapat, ay kung saan nagsisimula ang paggaling. Dahil kapag binasag ng isang lalaki ang katahimikan, hindi na siya walang kapangyarihan. Mayroon na siyang panimulang punto, isang plano, isang daan pasulong. At kung meron kayong kinikimkim, marahil ilang buwan, na marahil ilang taon, na nais kong malaman ninyo, hindi pa huli ang lahat. Hindi kayo sira, hindi pa kayo tapos. Kailangan ninyo lang ng tamang direksyon, ng tamang katotohanan, at ng kahandaang gumawa ng isang tapat na hakbang. At iyan ang nagdadala sa atin kung saan patungo ang lahat ng ito. Dahil ang malaman, ang mga sikretong ito, ay isang bagay, ngunit kung ano ang gagawin ninyo dito ngayon, doon nagbabago ang lahat. Buuin natin ang lahat. Konklusyon, hindi pa kayo. Tapos ginugol ko ang mas malaking bahagi ng 3 dekada sa pakikipag-upo sa mga kalalakihan. Pakikinig sa kanilang mga pagsisisi, kanilang mga takot, kanilang mga kabiguan. At kung may isang bagay akong masasabi sa inyo, pagkatapos ng lahat ng mga taong ito iyon hindi tinatapos ng pagtanda ang inyong pagkalalaki. Ang katahimikan ang gumagawa niyan. Ang kahihiyan. Ang paniniwala sa kasinungalingan na huli na ang lahat. Ang totoo, karamihan sa nawawala sa mga lalaki, sa kanilang mga huling taon, sigla koneksyon, kumpiyansa, hindi ito nawawala dahil sa edad. Nawawala ito dahil hindi kailanman sinabi sa kanila ang mga tamang bagay ng mas maaga. At iyon ang tungkol sa araw na ito. Nagsimula tayo sa malamig at nakakagising na katotohanan na ang inyong ereksyon ay direktang senyales ng inyong kalusugan sa ugat ng inyong daloy ng dugo. Baliwalain ang senyales na iyon at hindi lang ang inyong buhay sexual ang magdurusa, maaaring buhay ninyo mismo. Pagkatapos ay natuklasan natin kung paano ang testosterone higit pa sa isang hormone ay ang mismong apoy sa likod ng inyong motibasyon, inyong enerhiya, at inyong kakayahang kumonekta sa emosyonal. Ang mababang T ay hindi lang nagpapaliit ng inyong mga kalamnan. Tahimik nitong pinapaliit ang inyong pakiramdam sa sarili. At napag-usapan natin ang intimasya, hindi ang uri na tungkol sa pagganap o kayabangan, kundi ang uri na nangangailangan ng intensyon, kahinaan, at tunay na presensya. Ito ay isang kasanayan na walang nagtuturo sa atin at isa na karamihan sa mga lalaki ay natatanto lamang na kailangan nila kapag ang katahimikan sa pagitan nila at ng kanilang kapareha ay nagiging masyadong malakas upang balewalain. Pagkatapos ay dumating ang mahirap na katotohanan tungkol sa pornografiya, isang modernong ugali na binabago ang takbo ng utak sa banayad ngunit mapaminsalang paraan. Nangangako ito ng kasiyahan, ngunit madalas na naghahatid ng kalungkutan. Pinapalitan nito ang realidad ng ilusyon at bago ninyo malaman, ang taong nakahiga sa tabi ninyo ay parang milya-milya na ang layo. At sa wakas dumating tayo sa pinakamalaking bitag sa lahat, ang pagkakamali na maraming lalaki ang nahuhulog ng hindi man lang namamalayan ang katahimikan. Hindi pagtatanong, hindi paghingi ng tulong, paniniwalang ang pagdurusa ng mag-isa ay normal lang sa mga lalaki. Sinasabi ko sa inyo ngayon, hindi kailangang maging ganito. Kung umabot kayo hanggang dito, nais kong marinig ninyo ito mula sa akin
bilang isang taong nakaupo sa harap ng mga lalaking tulad ninyo sa halos buong buhay ko, hindi pa kayo tapos. Hindi pa kayo masyadong matanda, hindi pa kayo masyadong sira, at hindi pa tapos ang inyong kwento. Ang mahalaga ngayon ay hindi kung ano ang hindi ninyo alam kahapon. Ito ay kung ano ang pipiliin ninyong gawin ngayon. Narito ang katotohanan. Malinaw ang daan. Narito ang isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko mula sa lahat ng mga taong ito. Ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa tahimik na pagtitiis o sa pagiging matigas kapag nahaharap sa mga personal na pakikibaka. Matatagpuan ito sa katapangan na kilalanin ang isang problema sa karunungan, na maghanap ng kaalaman, at sa kababaang loob na humingi ng tulong. Ang pakikipag-ugnayan ay hindi tanda ng pagkatalo. Ito ang unang hakbang patungo sa muling pagkakamit ng inyong sigla at kagalakan. Ang inyong kalusugan, inyong mga relasyon, at inyong pakiramdam sa sarili ay sulit na ipaglaban, at ang laban na iyon ay madalas na nagsisimula sa isang simpleng pag-uusap. Ang natitira nasa inyong mga kamay na ngayon. Kung tumagos sa inyo ang mensaheng ito, mangyaring i-type ang 1 sa mga komento sa ibaba. Ibahagi ito sa mga kalalakihan sa inyong buhay, sa inyong mga kapatid, inyong mga kaibigan, inyong mga ama, dahil ito ay impormasyon na karapat-dapat marinig ng bawat lalaki. At huwag kalimutang sumubaybay para sa mas maraming tapat na payo sa pagkontrol ng inyong kalusugan at kagalingan.